Agree ka ba o anong tawag sa Tagalog ng agree? Na maraming mga standards ang ginagawa o pinagkakaabalahan ang mga tao. Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. 'Di ba? Ang dami-daming mga clause and moralities na siniset ng isang tao para sa kanyang lipunan. Pero paano kung ang lipunan ang nagbigay sa'yo ng isang pamantayan na bawal mong mahalin ang isang taong hindi mo kalibel? Hindi lamang sa estado ng buhay kundi maging sa edad at maging sa paningin ng iba na imposible na magkaroon ka ng totoong damdamin para sa kanya. Oh, grabe ang question na to. Pero paano nga ba kung ma-in love ka sa best friend ng iyong ama? Grabe, 'di ba? Oh, wag na nating patagalin pa at eto na ang ating tampok na kwento para sa araw na ito dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming gusto ang mundo na dapat ay gawin mo. Marami din siyang mga bagay na ayaw niyang gawin mo. Kapag ikaw ay lumabag sa mga batas na ito, ikaw ay huhusgahan at kukutsain ng iba. Pero paano kung ang iyong minamahal ay isang taong hindi tanggap ng mundo para sa'yo? Ipaglalaban mo ba siya at hahamakin mo ba maging ang mga mapanghusgang mata? O iiwanan mo siya at pipiliin mo na sundin yung sinasabi ng mundo sa'yo? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una ay nais ko pong magpasalamat kung sakali man na mapili ninyong itong aking kwento na i-ere sa inyong napakagandang programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marivic. Mama Mia, itong kwento ko ay sisimulan ko nung bagong graduate pa lang ako sa kolehiyo. Nasa 21 taon gulang ako noon. May diploma na nga sa kolehiyo pero wala namang direksyon ang aking buhay. Matapos ang 4 na taon kong paninirahan sa Maynila dahil nga dito ako pinag-aral ng aking mga magulang, ay napagpasyahan ko pong umuwi muna sa aming probinsya. Ang bahay po namin ay probinsyang-probinsya talaga, Mama Mia. Malapit kami sa gilid ng ilog, kung saan ay palaging amoy damo at palay ang hangin, lalong-lalo na tuwing hapon. Bukod doon ay napakaganda ng ilog sa amin, Mama Mia. Naaalala ko na doon po ako naglalaro nung mga bata pa ako, kasama ang aking mga pinsan at ang aming iilang mga kapitbahay. Pagbaba ko pa lamang ng bus ay agad ko nang nasilayan ang aking ama. Nakita kong pagkatapos ng 4 na taon ay tumanda po si Papa. Mas marami na ang guhit sa kanyang noo at sa kanyang mukha. Pero nandun pa rin yung kanyang tipikal na ngiti. Yung parang kayang itago ang pagod sa isang simpleng salita. O anak, buti at nandito ka na. Ganyan lagi ang papa ko. Sa totoo lang, Mama Mia, gaya ng karamihan sa mga batang babae, ang papa ko po ang first superhero ko. Siya ang masasabi kong natatanging lalaki na ayaw akong masaktan. Sinundo niya ako sa terminal ng bus. At habang binabaybay namin ang daan pauwi sa aming bahay,
ay napansin kong may bagong tayong bahay sa kabilang lote. Wala naman po iyon nung makaraang 4 na taon na hindi ako umuwi. Siya nga pala, kung tatanungin ninyo kung bakit hindi ako umuuwi, yun ay dahil kapag birthday ko o di kaya naman ay Pasko o bagong taon, ang mga magulang ko po ang lumuluwas ng Maynila para dun kami mag-celebrate. Lagi po kasi akong busy sa pag-aaral kaya ang sabi nila, sila na lang daw ang dadalaw sa akin para makapasyal naman na sila. Kaya never talaga akong umuwi sa loob ng 4 na taon. Kaya naman Mama Mia, gulat na gulat talaga ako na may bagong tayong bahay na pala malapit sa amin. Hindi pa nga ako nakakapagtanong nang biglang ngumiti si Papa sabay sabing, "Si Raul ang may-ari niyan. Naaalala mo yung ninong mo nung biniyag mo? Siya yun, yung nasa mga pictures. Si Tito/Ninong Raul." Matagal ko na siyang hindi nakikita. Ang huling alaala ko sa kanya ay yung bisperas ng Pasko nung ako ay 8 taong gulang pa lamang. Ang alaala ko ay nakaupo siya sa may balkonahe ng bahay namin. Hawak-hawak ang isang tasa ng kape. Tahimik lamang siya habang pinapanood niya kaming magpipinsan na naglalaro ng mga bigay na laruan ng aming mga tiyahin at tiyuhin. Mama Mia, habang binabaybay pa namin ang daan patungo sa bahay, ay nagsabi si Papa sa akin na balo na raw si Ninong Raul. Pumanaw na raw ang kaniyang asawa, mga 3 taon na ang nakakalipas. Hindi rin sila biniyayaan ng anak. Kaya naman nagdesisyon raw si Ninong Raul na lumipat doon sa aming bayan at dito na nga manirahan para mapalapit sa kaniyang mga dating kaibigan. Pero Mama Mia, kahit malayo daw si Ninong Raul noon ay close sila. Kaya lang, ngayong napalapit na si Ninong Raul, ay tsaka naman ito medyo lumayo sa kanila. Siguro anak, dinadamdam pa rin niya yung pagkawala ng kanyang asawa kahit 3 taon na ang nakakalipas. Mula raw kasi nung mabiyudo si Ninong Raul, bihira na raw po itong lumalabas ng bahay. Mama Mia, tamang pakikinig lang ako sa mga kwento ni Papa tungkol sa mga nangyari sa aming lugar at sa mga tao dito habang kumakain kami. Pagkatapos noon ay nagpahinga na rin ako dahil pagod ako sa halos 5 oras kong biyahe. Kinabukasan, dinala ako ni Papa sa kabilang bahay. May dala kaming mga suman at manggang hinog. Nakasuot ako noon ng simpleng itim na bestida. Yung manipis at magaan sa pakiramdam. Hindi ko naman po intensyon, Mama Mia. Pero parang naramdaman kong mas matagal ang pagtingin ni Ninong Raul sa akin nang una kaming magkita muli. Marivic? Opo, Ninong. Ako na po si Marivic, yung anak ni Papa, yung inaanak niyo sa binyag. Natatandaan niyo po ba ako? Ngumiti siya sa akin, yung tipong bihirang ngiti. At hindi naman yung ngiting masaya pero alam mong may lalim. Parang sa ngiting iyon, Mama Mia, ay naramdaman ko na may gusto siyang sabihin sa akin. At nakaramdam po ako ng bahid ng pagkailang dahil sa pagkakangiti niya sa akin na yon. Abay syempre, ang liit-liit mo pa noon eh. Pero ngayon, dalagang-dalaga ka na. Narinig ko na medyo natawa si Papa sa may tabi. Pero ako, parang hindi ko po alam kung saan ako titingin. Nahihiya kasi ako, Mama Mia, na hindi ko mawari. Inisip ko na lang, siguro dahil matagal ko nang hindi nakikita ang taong ito.
Kaya normal lang naman siguro na mailang ako sa kanya, hindi ba? Ang tinig kasi ni Ninong Raul ay mababa, kalmado, pero may kakaibang lambing. Yung parang bawat salita niya ay may iniingatang sakit ng loob. Habang nagkakape sila ni Papa at pinagsasaluhan ang suman at mangga naming dala, ako naman ay nakamasid lamang sa buong paligid ng bahay niya. Kahit mag-isa lang siya sa bahay na ito at kahit lalaki siya, ay malinis yung bahay. Tahimik. Puro kahoy pero may mga tanim sa labas. May mga bulaklak, rosas, sampagita at ilang-ilang ang mga bulaklak na nakilala ko doon. Parang bawat sulok sa bahay na yon ay tila may ala-ala ng kanyang yumaong asawa. Sino ba naman ang mahilig magtanim ng mga bulaklak kundi mga babae, hindi ba? At sa hindi ko malaman na dahilan noon, Mama Mia, ay parang nakaramdam ako ng pagkaawa sa ninong ko. Parang nakaramdam ako ng habag sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong humaplos sa puso ko nang mapagtanto kong malaki nga ang bahay na yun pero nag-iisa naman siya doon. Isang lalaking minsan nang minahal pero tinalikuran ng tadhana at binawi nito ang taong dapat kasama niya hanggang sa kanyang pagtanda. Mula noon, Mama Mia, ay madalas ko na pong makita si Ninong Raul. Minsan dumadalaw ako roon para magdala ng pagkain. Minsan naman simpleng usapan lang kami sa mga labas ng aming bahay. Tungkol sa panahon, tungkol sa mga halaman. O kapag pumupunta ako sa bahay nila ay napag-uusapan namin ang mga memorya sa likod ng mga lumang litrato ng asawa niya. Alam mo, Marivic, sabi niya minsan habang nagdidilig ng halaman. Minsan naiisip ko kung bakit pag masyado mong minahal ang isang tao, siya pa talaga ang unang kukunin ng Diyos. Tahimik lamang ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot sa kanyang sinabi. Meron sa loob-loob ko ay gusto kong hawakan ang kamay niya. Gusto kong sabihin sa kanya na siguro kasi gusto ni Lord na makita kung kaya mo pang magmahal ulit. At doon nagsimula yung mga tahimik naming hapon. Malayo man ang agwat ng edad namin ay tila maraming bagay po kaming napagkakasunduan ni Ninong. Ako, nakaupo sa upuan at nagbabasa ng libro. Samantalang siya naman ay nag-aayos ng mga halaman o di kaya ay nagkukumpuni ng mga lumang kahoy. Paminsan-minsan nagtatama ang aming mga mata. At sa bawat pagtatama ng mga ito, ay may kakaibang tibok na hindi ko maintindihan. Hindi naman ito pagnanasa, Mama Mia. Hindi rin ito basta-basta paghanga. Para bang pag-aalala na may halong kakaibang kuryente ng damdamin. Isang gabi, Mama Mia, ay bumuhos po ang malakas na ulan. Kapag nasa probinsya ka po, kapag malakas na malakas ang ulan, ay normal lang talaga na nawawala ang kuryente. Walang kuryente nun. Si Papa naman ay nasa Maynila dahil niyakag siya ng kanyang pinsan para ibenta na raw nila ang kanilang negosyo. Mag-isa lang ako noon sa bahay. Ang mama ko rin kasi, Mama Mia, ay hiwalay na sa papa ko. Meron na rin itong ibang pamilya sa ibang probinsya. Pero magkaibigan naman po silang dalawa. No hard feelings naman sa kanila dahil pareho naman silang nawalan na ng nararamdaman sa isa't isa kaya napagpasyahan nilang maghiwalay. Ako lang mag-isa nang biglang kumidlat at halos mabasag ang bintana.
Takot na takot ako noon. Hanggang sa may kumatok. Pagbukas ko ay si Ninong pala. Basa ang kanyang damit at may hawak-hawak siya na flashlight. "O Marivic, alam ko ikaw lang mag-isa dito, ayos ka lang ba?" "Oo po, Ninong. Wala lang po talagang ilaw." "O sige, halika muna. Dito ka muna sa bahay ko. Mas delikado dito kapag mag-isa ka." Nagdadalawang isip ako, pero dahil sa lakas ng ulan at sa lakas ng kulog at kidlat ay sumama na lang din ako. Habang naglalakad kami, Mama Mia, ay nararamdaman ko ang kakaibang lamig ng gabi. Ang mga patak ng ulan sa balikat ko kahit nakapayong naman ako. Pagdating sa bahay ay inabutan niya ako ng tuwalya. Tahimik at wala lang kaming masyadong imikan. Pero nang magtama ang aming mga mata sa gitna ng dilim at ng ulan, alam ko pong may kakaibang damdamin na binuksan ang gabing iyon sa pagitan namin ni Ninong. Hindi lang ilaw, kundi isang damdamin na tila matagal nang natutulog sa kanya at nagsisimula namang gumising sa akin. Kinabukasan, Mama Mia, tila nag-iba ang paligid. Tahimik pa rin si Ninong pero iba na ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi na yung tipong tinitignan lang niya ako bilang inaanak o bilang anak ng matalik niyang kaibigan, kundi parang nakikita niya ako bilang isang tao, bilang isang babae na kayang pumuno ng katahimikan ng kanyang buhay. Habang nagkakape kaming dalawa ay hindi ko napigilang tanungin siya. "Ninong, hindi ba kayo nalulungkot na mag-isa kayo rito?" "Sanay na ako, Marivic. Ang lungkot parang hangin lang yan. Darating pero lilipas din." Hindi ko alam kung bakit pero napatingin ako sa mga kamay niyang may mga kalyo. Tanda ng isang lalaking marunong magsakripisyo at marunong magtiis. Ang bawat guhit sa palad niya ay parang kwento ng mga taong minahal niya at nawala sa buhay niya. Sa mga sumunod na araw ay naging mas madalas ang pagdalaw ko kay Ninong. Minsan pinagluluto ko siya ng tinola, minsan naman adobo. Siya naman ay magbubukas ng kanyang lumang radyo. At doon kami nakikinig ng mga lumang kantang paborito niya. Mga kanta ni Basil Valdez. Hindi kailangan ng maraming salita. Sapat na ang mga sandaling sabay naming pinapanood ang paglipas ng araw habang humihigop kami ng mainit na kape. Isang hapon, Mama Mia, nagpagupit ako. Pinuri ni Papa yung gupit ko. Pero iba ang tingin na binigay sa akin ni Ninong Raul. Nahimik lang siya. Pero ramdam kong may sinasabi ang mga mata niya na hindi kayang bigkasin ng kaniyang bibig. Nung napadaan ako sa harapan niya, ay bigla siyang bumulong. "Bagay sa'yo ang bago mong gupit." "Salamat po, Nino." Sagot ko na lang. Yung boses niya ay mababa. Pero ewan ko kung bakit tila may dala itong kuryente sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong klasing pakiramdam yung dumaan sa katawan ko. Pero parang sabay kong nararamdaman na tila nakikiliti ako pero natatakot din naman. Mama Mia, alam ko na kung sa pamantayan ng tao, mali. Mali itong nararamdaman ko dahil parang pangalawang ama ko na siya. Matalik siyang kaibigan ng ama ko kaya tito ko dapat siya kung ituring. At higit pa doon, ninong ko po siya. Pero sa puso ko, Mama Mia, ay tila may munting tinig na paulit-ulit na nagsasabi,
Hindi naman kasalanan ng magmahal, lalo na kung sa taong malungkot at naghihintay din ng labis na pagmamahal. Pero kahit na ganoon, dahil sa edad ko noon ay hindi ko po talaga mapigilang maasiwa. Kaya naman nagsimula akong iwasan si Ninong Raul. Pero habang iniiwasan ko siya, Mama Mia, hindi ko maintindihan po kung bakit parang tila lalo namang lumalalim yung pagkakaugnay naming dalawa. Tila bawat tingin niya ay may mga salitang ako lang ang nakakaintindi. Tila bawat ngiti niya sa akin ay may mga damdamin na naiintindihan din ng aking puso. Kahit wala pa mang salita na namamagitan sa aming dalawa. Isang araw, Mama Mia, ipinakita niya sa akin ang isang maliit na bahagi ng kaniyang bakuran sa likod ng kaniyang bahay. Puno ito ng mga bulaklak na namumukadkad na. May maliit na kubol doon at may upuang kahoy. Alam mo ba, Marivic, dito ko nililibing yung mga ala-ala namin ng yumao kong asawa. Sabi niya. Ang ganda po dito, Ninong. Oo, tunay nga naman talagang maganda dito. Pero minsan, kahit maganda ang lugar, kung wala ka namang kasama, tila nagiging isa itong kulungan. Tahimik akong naupo sa tabi niya, Mama Mia. Ewan ko, pero pakiramdam ko nung mga panahon na yon, hindi na lang basta-bastang pagkaawa ang nararamdaman ko para kay Ninong. Hanggang sa unti-unti kong nararamdaman na lumalapit siya ng bahagya sa akin. Hindi yung paglapit na para bang may ninanais siyang gawing hindi kaaya-aya. Hindi yung paglapit na para bang nais niya akong bastusin. Hindi ganoon, Mama Mia. Pero sapat na ang paglapit niya na yun para maramdaman ko ang init na taglay ng kaniyang presensya. Sa ilalim ng araw, sa gitna ng mga namumukadkad na mga bulaklak, ay para po akong naging bagong kulay sa mundo niyang puro abo. Ako din naman nung mga panahon na yun, Mama Mia, kahit alam kong hindi dapat, kahit alam kong mali, kahit alam kong dapat akong umiwas, ewan ko pero nakakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan habang magkalapit lang ang mga katawan naming dalawa ni Ninong Raul. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa naging mga linggo ang mga ito. Napansin ni Papa na palagi na lang akong nasa bahay ng Ninong Raul. Hindi ko alam, Mama Mia, kung nainis ba si Papa, nabahala ba siya, o nagalit. Basta natatandaan ko na ang sabi niya lang sa akin, Anak, si Raul, matalik kong kaibigan yan. Kaya alam kong mabuting tao siya. Pero wag kang masyadong maglalalapit sa kanya, ha? Gumawa ka ng distansya at limitasyon sa inyong dalawa. Hindi ko lang talaga gusto na napag-uusapan kayo ng ibang mga tao. Alam mo naman dito sa probinsya natin, marami ang walang pinagkakaabalahan. Kaya ang nakikita ay ang buhay ng iba. Ayoko lang nahusgahan ka ng mga tao, anak. Tumango ako, Mama Mia. Naiintindihan ko naman yun. Kasi nga, ang mga magulang ko ay biktima din naman ng panghuhusga ng iba, lalong-lalo na nung naghiwalay na ang aking ama't ina.
Yun nga po ang isa sa mga dahilan, Mama Mia, kung bakit hindi po ako umuwi sa baryo namin sa loob ng 4 na taon na nag-aaral ako sa Maynila. Dahil sa panghuhusga din ng iba. Pero sa puso ko noon, kahit sumang-ayon ako sa sinabi ni Papa at napatango ako, alam ko pong huli na ang lahat. May nabuo ng kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa ni Ninong Raul na hindi ko kayang maipaliwanag noon. Hindi naman ito basta-basta paghanga lang o yung crush-crush lang na tinatawag ng mga kabataan. Hindi rin ito yung basta-basta infatuation. Ito yung pakiramdam na may isang taong nakakaintindi sa'yo kahit hindi ka magsasalita. At yung tao na yon ay naiintindihan mo rin pabalik. Lalo na sa kaniyang mga kalungkutan, problema at mga pinagdadaanan. Isang gabi, Mama Mia, kahit pinaalalahanan na ako ng Papa, ay bumalik pa rin ako sa bahay ni Ninong para ibalik yung librong hiniram ko sa kanya. Mahilig po kasi si Ninong na magbasa ng mga lumang nobela. At ako din naman ay mahilig din sa ganon, kaya meron akong mga hiniram sa kaniyang aklat. Natapos ko na po ang isang aklat na basahin, kaya nagpagpasyahan kong isoli iyon sa kaniya. Pero sa totoo lang, alam ko naman, Mama Mia, na alibay ko lang po ang pagsosoli ng librong iyon. Walang ilaw sa sala ng kaniyang bahay pero bukas naman ang pintuan. At dahil sanay naman na ako doon ay pumasok na lang ako. Pagpasok ko ay naroon siya sa likod ng kaniyang bahay, nakaupo at nakatingin sa buwan. "Hindi ka pa pala natutulog, Ninong?" tanong ko. "Hindi ako makatulog eh. Ang daming iniisip." Sagot naman niya. "Tungkol saan naman po ang iniisip ninyo?" Sa mga bagay na dapat kong kalimutan at iwasan, pero ayaw namang umalis sa aking isipan. Umupo ako sa tabi niya, Mama Mia. Tahimik kaming pareho. Ang ihip ng hangin, ang liwanag ng buwan, at ang katahimikan ng gabi. Lahat ng yun, Mama Mia, ay para bang humihinga ng sabay sa amin. Lahat ng nararamdaman ko noon ay tila ba binubulong sa akin ng mga kuliglig sa paligid. Tila ba tinatanong niya ako kung hanggang kailan ko itatago ang damdamin kong ito. Nang umihip ang malamig na hangin, ay bahagya akong nanginig. Hindi ko akalaing napansin pala iyon ni Ninong at lumapit siya sa akin, Mama Mia. Ipapatong niya pala ang kaniyang kamay sa aking balikat. Nung nadakadantay na ang kaniyang kamay sa balikat ko, ay nagsalita siya. "Baka ginawin ka," sabi niya. Ngunit, Mama Mia, tila mas lalo pang nanginig ang buo kong katawan nung gabing yun. Hindi dahil sa lamig na dulot ng hangin, kundi sa init ng sandaling iyon na hindi ko mapigilang maramdaman sa simpleng pagkakadantay ng kaniyang kamay at braso sa aking balikat. Hindi niya ako tinitignan, pero ramdam ko pong lumalambot ang loob ko. At nang ilapat ko po ang ulo ko sa balikat niya, ay wala naman siyang ginawa. Hindi niya ako pinigilan, hindi siya na-awkward, kundi hinayaan niya lang ako na sumandal sa kanyang balikat. Tahimik lamang kaming dalawa noon.
Wala namang gumagawa ng mga bagay na may mali siya. Sa totoo lang, wala namang kabastos-bastos na nangyari noon. Wala ngang halik eh. Walang salita. Pero yung parang simpleng yakap na yon ay sapat na rin para magsimula ang lahat sa pagitan naming dalawa ni Ninong Raul. Simula noon, Mama Mia, iba na po ang bawat umaga para sa akin at para sa aming dalawa. Kapag napapadaan ako sa bahay niya, ay laging may kape sa mesa. May ngiti sa kanyang mga labi na tila ba hinihintay niya ako. Na tila ba nasisiyahan siya kapag ang kanyang paghihintay ay nagbunga dahil dumarating talaga ako. Hindi pa rin kami nagsasalita ng tungkol sa aming mga damdamin. Pero alam ko, Mama Mia, ramdam ko na pareho naming alam na kahit walang salita na mamumutawi sa aming mga labi, ay alam naming may kakaibang damdamin ng namamagitan sa aming dalawa. Minsan isang umaga, pumunta ulit ako sa bahay niya. Nagdala ako ng pandesal bilang pamares namin sa kaping alam kong naghihintay sa akin. Habang kumakain kami ng tahimik, ay naramdaman ko na bigla siyang napatingin sa akin. Ilang saglit pa ay nagsalita siya, Mama Mia. Marivic, minsan naiisip ko, baka ibang tingin ng mga tao dito sa samahan natin. Baka maging mali ang pag-iintindi nila. Bakit kailangan nating isipin kung ano ang iisipin ng ibang tao, Ninong? Bakit kailangan nating intindihin yung kanilang mga damdamin at kanilang mga sasabihin? Hindi naman sila tayo, 'di ba? Hindi naman nila alam kung ano yung totoo. Matalinghaga ang naging sagot ko, Mama Mia. Hindi ko diretsahang sinabi sa kanya ang tungkol sa damdamin ko at damdamin niya na alam ko. Tumitig lamang siya sa akin ng matagal matapos ko siyang sagutin sa kanyang sinabi. At doon ko nakita sa kanyang mga mata. Nakita ko na tila tulad ko ay natatakot din siya, Mama Mia. Kahit sabihin ko pa na wala akong pakialam at hindi namin kailangang intindihin ang sasabihin ng iba, ay hindi ko naman po maiwasang matakot sa loob ko. At si Ninong naman nakita kong takot din siyang magmahal ulit. Pero nakikita ko rin na natutukso siya ng isang pag-asa na baka may pagkakataon pa na muling lumigaya ang kaniyang puso at ang kaniyang buhay. Mama Mia, sa totoo lang, medyo naiinis na po ako sa setup naming dalawa ng ninong ko. Natatakot ako, oo. Ayokong sabihin ng diretsahan sa kanya ang lahat, pero ayoko rin naman, Mama Mia, na hanggang dito na lang kami palagi. Ayoko naman na yung nagpapakiramdaman na lang kami lagi. Gusto ko, Mama Mia, gusto ko na mag-level up naman kahit papaano yung relasyon namin. Pero hindi ko alam kung papaano yun gagawin. Hindi ko alam kung papaano isisiwalat sa kanya ang aking damdamin sa hindi nakakahiyang paraan. Hanggang sa namalayan ko na lamang na tila mas lalong lumalalim ang namamagitan sa amin. Hindi ko alam kung paano talaga nagsimula exactly.
Basta isang hapon habang tinutulungan ko siyang mag-ayos ng mga paso ng kaniyang halaman, ay bigla na lang niyang binitawan ang hawak-hawak niyang pala. Marivic, po? Marivic, sana wag mo akong turuang umasa kung wala ka namang balak tumuloy. Nanigas ako, Mama Mia. Eto na yun eh. Eto na yung pinakahihintay kong pagkakataon na magsalita siya tungkol sa kanyang damdamin. Na magsalita siya tungkol sa mga damdamin naming dalawa. Pero Mama Mia, nung nandun na ako sa sitwasyon ay tila hindi ko po alam kung ano ang dapat kong sabihin at dapat kong isagot sa kanya. Akala ko noon ay na-practice ko na ng maigi ang aking sasabihin. Pero hindi pa rin pala. Kapag nasa sitwasyon ka na pala, Mama Mia, ay mako-caught off guard ka pa rin talaga. Hindi ko po kayo naiintindihan, Ninong. Ano pong tinuturuan? Wala naman po akong tinuturo sa inyo. Siguro nga para sa'yo wala kang tinuturo sa akin. Pero ramdam ko, Marivic. Ramdam kong may ibig sabihin ng bawat ngiti mo sa akin. Ang bawat pagdalaw mo dito, hindi mo lang yun ginagawa dahil ninong mo ko at gusto mo akong damayan sa kalungkutan ko. Ramdam ko rin sa bawat titig mo sa akin. Mama Mia, sa hindi ko malaman na dahilan ay tumulo na lang ng kusa ang dalawang patak ng luha mula sa mga mata ko. Tila rumaragasa noon ang mga damdamin na pilit ko pong itinago at pilit ko pong iniwasan. Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang umiwas pa. Ninong, hindi ko po alam kung anong tawag dito sa nararamdaman ko. Sa totoo lang, Ninong, meron naman po akong naging nobyo sa Maynila pero hindi ko alam kung bakit kakaiba tong nararamdaman ko. Basta ang alam ko lang, kapag kasama ko kayo, tahimik yung utak ko. Wala akong ibang iniisip kundi ang mga sandaling magkausap tayo. Payapa ang puso ko. Tumango siya, Mama Mia, at sa unang pagkakataon ay nakita ko pong ngumiti siya sa akin ng totoo. Yung ngiting walang halong sakit, yung ngiting hindi nagtatago ng isang lihim, yung ngiting tila ba pag-amin ng matagal niyang ikinubling mga damdamin. Pagkatapos ng usapan namin na yun, sa gabing iyon ay tila may hangin ng pagbabago na namamagitan sa aming dalawa ni Ninong Raul. Mama Mia, hindi ko alam kung magandang pagbabago ba ito o hindi. Hindi na siya madalas magpakita sa akin. Na tila ba kung kailan nag-aminan na kami ng damdamin ay tsaka pa siya umiiwas. Kapag dumarating ako sa kanyang bahay para makipagkape at makipagkwentuhan, ay lagi niyang sinasabi sa akin na abala raw siya, na may pupuntahan raw siya. Dadalawin raw niya ang kanyang pamangkin, ang kanyang mga kamag-anak, o kung ano-ano pa mang mga dahilan. Kapag kumakatok naman ako sa kanyang pintuan, ay matagal po bago niya ako pinagbubuksan. Na tila ba nag-aalangan siyang pagbuksan nako at papasukin. Na tila ba nag-aalangan siyang ako ay kanyang kausapin. Mama Mia, nalulungkot po ako sa mga nangyayari sa aming dalawa. Minsan iniisip ko, sana hindi ko na lang inamin sa kanya yung totoo.
Sana hindi ko na lang inamin yung aking damdamin para sa kanya. Di sana'y hindi siya umiiwas ngayon, 'di ba? Di sana'y maayos pa ang samahan naming dalawa. Pero sadyang ganun eh. Wala na akong magagawa dahil nangyari na nga ang mga nangyari. Isang araw ay may sinabi sa akin si Papa. Anak, umalis muna ang ninong Raul mo. Sabi niya, pupunta daw siya dun sa kaniyang mga kamag-anak para sikasuhin yung lupa na naiwan ng asawa niya. Baka matagalan daw siya, kaya inihabilin niya muna sa akin ang bahay niya. Hindi ko alam pero parang biglang lumamig ang paligid sa akin. Wala man lang siyang paalam. Wala man lang kahit mensahe para sa akin. Wala man lang kahit anong katanggap-tanggap na dahilan para hindi niya ako kausapin. Tumango lang ako kay Papa. Kumakain kami ng hapunan sa gabing yon. Pero gustong-gusto ko nang tumakbo. Gustong-gusto ko nang umalis sa harap ng Papa ko para mailabas ko na ang damdamin ko. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam muna ako kay Papa. Sabi ko, bukas na lang ako maghuhugas ng mga pinagkainan namin dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Pagpasok ko ng kwarto ay tahimik akong umiyak. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay tinuruan ko siyang muling magmahal. Pero ako naman, itong naiwan niya ng walang direksyon. Napakalungkot. Nanibago po ako sa mga araw na hindi ko nakikita si Ninong Raul. Nanibago po ako sa mga araw na hindi ko siya kasamang magkape at hindi ko siya kausap dun sa kaniyang hardin. Pero wala akong magagawa eh. Alam nga namang sundan ko siya sa bayan ng kaniyang asawa, 'di ba? Siyempre, hindi pwede. Lumipas pa ang mga buwan. Unti-unti kong sinasanay ang sarili ko na tanggapin na kung siguro nga, hindi kami nararapat ni Ninong sa isa't isa. Dahil alam naming pareho na huhusgahan ng karamihan ang aming nararamdaman. Siguro hanggang dun lang talaga siguro kami. Siguro hindi lahat ng pagmamahalan nang wala kang inaapakan ay dapat mong ipaglaban. May mga pagmamahalan siguro na hanggang aminan lamang, hanggang pagsasabi lamang, pero wala namang dapat na palawigin pa. May mga damdamin na talagang ipinagkakaloob lang para ipaalala sa'yo at ipadama sa'yo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pero hindi naman yun nakatakdang magtagal. Hindi yun nakatakdang panghabang buhay na para sa'yo. Minsan, binibigay lang yung mga damdamin na yun sa'yo para matutunan mo kung paano bumangon mula sa isang matinding pagkakabagsak at matinding sakit ng damdamin. Unti-unti ay sinasanay ko ang sarili ko na ako na lang, na dapat kalimutan ko na ang nararamdaman ko para kay Ninong. Hanggang isang gabi ay dumating si Papa sa bahay namin na tila may kakaibang ngiti sa kaniyang mga labi. Anak, Marivic, dumating na si Raul. Sabi gusto ka raw niyang makita. Halos hindi ako makahinga sa balitang iyon ng Papa ko sa akin. Pagkalipas ng halos 2 taon, Mama Mia. Oo, 2 taon na hindi siya nagpakita at magparamdam sa akin. Andito ulit siya. Nais niya ulit akong makausap at nais niya ulit akong makita. Kinakabahan man, ay tumungo ako sa lumang bahay niya. Ayon siya ulit sa kanyang lumang tahanan.
Mama Mia, mas payat siya ngayon. Mas dumami na rin ang puti niyang buhok. Pero yung kanyang mga mata, hindi pa rin nagbabago. Andun pa rin yung kanyang mga malalalim na tingin sa akin. Andun pa rin yung mga damdamin na hindi man kayang sabihin ng kanyang bibig ay kaya namang iparamdam ng kanyang mga titig. Hindi ko talaga mawari kung lalapit ba ako sa kanya o lalayo. Nakatayo lang ako sa kanyang bakuran. Hanggang siya na mismo ang unang tumayo at lumapit sa akin. Marivic, pasensya ka na kung nawala na lang ako bigla nang walang paalam, ha? Hindi ako makapagsalita. Bumalik sa aking isipan at sa aking damdamin, Mama Mia, ang kakaibang sakit na aking nararamdaman nung bigla na lang siyang nawala nang walang paalam sa akin. Para akong itinirik na kandila noon na hindi makagalaw. Hindi din ako nakapagsalita. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko noon, Marivic, bago ako humarap sa'yo. Nang marinig ko yun, ay walang warning na biglang tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi iyon dahil sa sobrang lungkot, kundi dahil yun sa naiintindihan ko siya. Nauunawaan ko ang kanyang naging pasya. May mga taong kailangan talagang mawala muna para matutunan nila kung paano bumalik ng tama. Pumasok ako sa bahay niya. Nagkwentuhan kaming dalawa tungkol sa nangyari sa kanya sa makalipas na halos 2 taon. Totoo nga palang may inasikaso siyang lupa na naiwan ng kaniyang asawa. Hindi niya raw iyon kinuha, bagkus ay binalik niya ang pagmamay-ari ng lupang iyon sa mga kapatid at kamag-anak ng asawa niya. Simula noon ay bumalik ang mga dati naming ritual ni Ninong. Kape sa umaga at pandesal, kwentuhan sa tanghali kapag wala nang ginagawa, at mga tawanan sa hapon na kami lang ang nagkakaintindihan. Pero iba na ngayon, Mama Mia. Iba na ang tawanan namin dahil alam na naming pareho na wala na kaming tinatago sa isa't isa. Alam na naming pareho na may iba kaming damdamin na nararamdaman. Pero wala pa rin ni isa sa amin ang naglakas loob para buksan ang usapin na yon. Ang usapin tungkol sa aming mga damdamin. Alam naming pareho na hindi na lang basta ninong at inaanak ang relasyon naming dalawa. Alam naming pareho na ang damdamin na aming nararamdaman sa isa't isa ay kailangan naming mas pag-ingatan pa. Lalo pat alam naming pareho, Mama Mia, na sa ginagawa namin, sa mata ng lipunan at sa mata ng mundong aming ginagalawan, ay mali ito at makasalanan. Minsan, Mama Mia, naglakas loob akong nagtanong sa kanya habang sabay naming dinidiligan at inaalagaan ang kaniyang mga halaman. Ninong, hindi po ba kayo natatakot sa sasabihin ng mga tao? Sa totoo lang, Marivic, hindi ko naman ipagkakaila sa'yo na may takot akong nararamdaman. Hindi dahil sa huhusgahan ako ng iba, kundi dahil baka masaktan ka sa sasabihin nila. Doon ko napagtanto, Mama Mia. Napagtanto kong malalim talaga ang nararamdaman ni Ninong sa akin. Malalim ang kaniyang pagmamahal. Hindi ito isang damdamin na kaya lang humupa sa paglipas ng ilang buwan.
kundi isa itong damdamin na pinakaiingatan niya. Hindi marahas, hindi padalos-dalos. Ito yung uri ng pag-ibig na marunong maghintay. Yung hindi kailangan ng mga salita para patunayan kung gaano ito kalalim at kung gaano ito katotoo. Lumipas pa ang mga linggo, ngunit hindi ko na po kayang itago kay Papa ang nararamdaman ko. Ayoko rin po na sa iba pa malaman ng Papa ko at baka magkasira pa kaming dalawang mag-ama. Kaya inipon ko talaga lahat ng lakas ng loob na meron ako. At isang gabi, habang nakaupo si Papa sa aming balkonahe at nanonood ng mga bituin, ay umupo ako sa harap niya. Pa, may gusto lang po sana akong sabihin sa inyo. Hindi nagsalita ang Papa ko. Tinitigan niya lang ako. Dahil doon ay unti-unting nawala ang kanina'y lakas ng loob na inipon ko sa dibdib ko. Pero sabi ko sa sarili ko, it's now or never, Mama Mia. Yumuko ako. Tapos, parang bulong sa hangin kong sinabi sa kanya ang mga katagang, mahal ko po si Ninong Raul. Tahimik lang si Papa. Pero alam kong minamasdan niya ako. Kaya lang hindi ko pong magawang tumingin sa kanya. Natatakot ako, Mama Mia, na baka makita ko sa kanyang mga mata ang panghuhusga. Natatakot ako na baka makita ko sa kanyang mga mata ang disappointment at galit. Makalipas ang ilang segundo ay bumuntong hininga siya. Matagal ko nang nararamdaman yan, Marivic. Pero kung iniisip mong galit ako, mali ka. Hindi ako galit. Hindi po kayo galit? Doon ay napatingin na ako sa kanya. Hindi. Pero anak, sana alam mo kung gaano kabigat yung pinapasukan mo. Si Raul matalik kong kaibigan. Mabuti siyang tao. Pero tandaan mo, hindi lahat ng pag-ibig ay dapat pinagsisigawan. Lalo na ang isang pag-ibig na hinuhusgahan ng lipunan. Tumango ako habang hindi ko po mapigilang umiyak, Mama Mia. Minsan, yung pinakamabuting tao ay siya pa yung pinakamahirap mahalin. Dahil kahit na gaano pa siya kabuti, ay kailangan mong itago ang nararamdaman mo. Mama Mia, medyo nakahinga na po ako ng maluwag nung naamin ko na sa Papa ko ang damdamin ko para kay Ninong Raul. At mula noon ay mas naging madalas pa naming tambayan ni Ninong ang lumang kubol niya sa hardin. Doon nagkukwentuhan kami habang papalubog ang araw. Minsan tungkol sa mga nobelang nabasa niya at nabasa ko. Minsan naman tungkol sa buhay. Pero madalas tungkol sa pag-ibig na hindi naman nauuwi sa pagiging kami. Marivic, hindi ko alam kung anong karapatan ko pang magmahal. Baka nga siguro nakalimutan ko na kung papaano. Sabi niya, kung nakalimutan niyo po, hayaan niyong ako na lang ang magpapaalala nun sa'yo. Ngumiti siya, Mama Mia. Yung ngiting hindi ko po mabasa. Kahit isang araw lang po, Ninong. Gusto ko pong iparamdam sa inyo ulit kung paano ka mahalin ng buo at kung paano rin magmahal ng buo. At sa mga salita kong yun sa kanya, Mama Mia, ay naramdaman kong hindi na niya kayang umiwas pa sa damdamin naming dalawa. May mga gabi po na iniisip ko kung mali ba talaga kami. Kung mali ba talaga yung nararamdaman namin para sa isa't isa. Kung lipunan ang tatanungin,
Siguro nga oo, mali. Dahil magkasing edad lang sila ng papa ko eh. At ako naman ay bata pa. Marami pa raw pwedeng mangyari sa akin. Pero kapag puso ko naman ang tatanungin ko, ay isang malakas na hindi ang sagot niya. Hindi mali ang magmahal. Ang tanging mali lang siguro ay ang ipilit sa sarili mo na huwag maramdaman ang totoo. Isang gabi, Mama Mia, ay nagpaalam ako kay Ninong Raul. Sabi ko, baka babalik na ako sa Maynila. Tinawagan kasi ako ng isa kong dating kaklase at may inaalok itong trabaho sa akin. Iniisip ko na lang din, Mama Mia, kung hindi man talaga kami magkaroon ng lakas ng loob ni Ninong Raul para ipaglaban ang aming mga damdamin sa isa't isa, ay baka mas mainam na magkalayo na lang kaming dalawa. Babalik ka pa ba? Tanong niya. Kung hihintayin niyo po ako, babalik po ako. Hindi ko kailangang mangako, Marivic. Basta alam kong may isang Marivic sa mundo. Hinding-hindi ako mawawala dito. Dumating nga ang araw ng pag-alis ko, Mama Mia. Si Papa ay abala sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin ko. Si Ninong Raul naman ay nasa labas lang ng bahay, nakatingin sa langit na para bang may gustong sabihin. Lumapit ako sa kanya. Salamat po sa lahat, Ninong. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Marivic. Tinuruan mo akong muling umibig, kahit sandali lang. Hinawakan ko ang kamay niya at wala na akong pakialam kung may makakita man sa amin sa pagkakataon na iyon, Mama Mia. Hindi ko binatawan iyon hanggang sa naramdaman kong nanginginig na ang mga daliri niya. At sa uling pagkakataon, sabi ko, Ninong Raul, kung sakaling dumating ang araw na maglakas loob na kayong umibig muli, sana ako pa rin yon. At sana kayo pa rin ang laman ng puso ko pagdating ng araw na yon. Pagkatapos nun ay binitawan ko na ang mga kamay niya at tumalikod na ako at tinawag ko na si Papa. Lumipas ang halos 3 taon, Mama Mia. Nasa Maynila ako. Nagtatrabaho sa isang publishing house na pagmamay-ari ng dati kong kaklase at ng kaniyang pamilya. Isang araw ay nakatanggap ako ng liham. Liham mula sa isang pamilyar na sulat kamay. Marivic, salamat sa bawat araw. Hindi ko man nasabi sa iyo noon ng tahasan, pero mahal kita. Hindi ko man naipaglaban ang damdamin na yon dahil takot ako na baka masira ang buhay mo sa panghuhusga ng iba. Pero lagi mong tatandaan na ipinagdadasal kita. Sana balang araw kapag nagtagpo ulit ang mga landas natin, kaya na nating sabihin na tama na ang panahon. Kaya na nating ipagtanggol ang ating mga damdamin. Nang mabasa ko yun, Mama Mia, ay napangiti po ako habang lumuluha. At sa lahat ng iniwanan kong alaala, siya pa rin yung alang-alang hindi ko kailanman kayang kalimutan. At dun ko napagtanto na hindi lang basta-basta paghanga ang nararamdaman ko kay Ninong o awa. Dahil kahit lumipas ang mga taon na hindi kami nagkita, ay hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko sa kanya. Sa tuwing uulan o tuwing lalanghap ako ng kape sa umaga, pakiramdam ko ay naroon pa rin siya at kasama ko. Isang lalaking tinuruan kong muling umibig at isang pag-ibig na kahit mali sa mata ng mga tao, kailanman ay hinding-hindi ko pagsisisihan. Mama Mia, pinalipas ko pa ang 1 pang taon. Tapos nagpasya akong bumalik sa probinsya. Medyo tumanda na ang papa ko at si Ninong Raul. Pero payapa na ang kanyang ngiti ngayon.
Sa gitna ng hardin niya na dati kong inaalagaan, ay may bagong bulaklak na nakatanim doon. Mga rosas na halos kulay gatas. Ang paborito kong kulay. Marivic, totoo pa rin ang dasal ko noon. Alam mo bang itinanim ko ang mga bulaklak na yan para sa iyong alaala? Para kahit papaano ay mabigyan ako ng pag-asa na magkatotoo ang dasal ko. Anong dasal po yun? Dasal ko na kapag handa na ang mundo, maging tama na ang lahat ng mali, lalo na sa ating dalawa. Ngumiti ako, Mama Mia. Hinawakan ko ulit ang kamay niya na minsang naging tahanan ko pero iniwanan ko. Sa pagkakataong ito, handa na ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako kayang sirain ng lipunan at ng mga tao. Nakamit ko na ang kapayapaan. Na kahit ano pang sabihin ng iba ay wala na akong magiging pakialam. Mama Mia, pagkatapos noon ay tinawid ko ang pagitan naming dalawa at sa unang pagkakataon ay hinalikan ko siya sa kaniyang mga labi. Magkahawak kamay kaming lumabas sa bahay niya at pinuntahan si Papa. Isa lang talaga ang pinagpapasalamat ko ng husto. Dahil ang Papa ko ay hindi kami hinusgahan at hindi siya nagalit sa aming samahan ni Raul. Bagos, Mama Mia, ay suportado niya kami. Humanga nga siya sa amin, lalo na kay Ninong Raul, Raul. Dahil nagawa nitong maghintay hanggang sa maging mas maayos na ako at hindi na magpapadala sa mga sinasabi ng mundo. Wala pang 3 buwan mula nung naging kami opisyal ni Raul ay nagpakasal kaming dalawa, Mama Mia. Ngayon ay wala na kaming takot. Wala nang bawal. Pag-ibig na lang na dalisay, payapa at totoo ang aming pinagsasaluhan. Nandito pa rin kami sa probinsya ngayon. Marami na po ang nagbago sa paligid, pero hindi pa rin nagbabago ang damdamin namin sa isa't isa. Maraming salamat, Mama Mia. Dahil alam ko po na hindi po madali na ibahagi ang ganitong klase ng kwento sa inyong mga tagapakinig. Muli, nagpapasalamat, Marivic. Ang ganda ng kwento ni Ate Marivic, ano? Talagang naghintayan sila. Talagang masasabi mong, ay, tunay na pag-ibig ito. Kasi ang totoong pag-ibig hindi naman nagmamadali eh. Ang totoong pag-ibig, yung sinisigurado mo na maayos ang minamahal mo. Sinisigurado mo na hindi lang damdamin mo, hindi lang puso mo ang nasisiyahan, kundi nasa maayos din na kalagayan ang iyong mahal. 'Di ba? Yun ang tunay na sukatan ng pag-ibig for me, yung hindi mo hahayaan na masaktan ng taong mahal mo. Hindi selfish ang tunay na pagmamahal. At yun ang pagmamahalan ng dalawa nating bida ngayon na si Marivic at si Raul. Ayun, best wishes sa inyo at naway maging maligaya kayo sa mga nalalabing taon ng inyong mga buhay dito sa mundo. Dahil alam naman natin, hindi naman talaga tayo panghabang buhay na nandito sa earth, 'di ba? So, tanggapin na natin 'yon. Anyways, maraming salamat ulit, Marivic, sa pag-share mo ng iyong kwento. At sa mga nakikinig ngayon, alam niyo na po kung anong dapat niyong gawin. Ang i-share at i-like ang video na ito. At pagkatapos niyong ma-like at i-share ang video na to, paki-check na rin kung kayo po ay subscriber na po dito sa ating channel. Kung hindi pa, please do subscribe. At kung subscriber na, kung meron po kayong intensyon na magpa-member dito sa ating channel, ay madali lang po ang gagawin ninyo. Oo. Bakit nawala yung ibang subscriber?
92 na yun kanina, naging 83 ngayon. Anyways, ang gawin nyo lang po ay i-click yung join button sa baba. Tapos kapag na-click nyo na po yung join button sa baba, kayo na po ang bahalang pumili kung alin ba doon ang gusto nyo pong package for membership. And speaking of membership, mag-hi hello lang muna ako sa ating mga members dito sa ating channel na talaga namang minamahal tayo. Maraming salamat sa pinakabago nating member na si K2G Minisound. Thank you very much. Colleen Bueno, si Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa pagpapamember niyo po dito sa ating channel. At of course, hindi lang po member ang ating babatiin dahil alam ko na merong hindi mga members dyan pero araw-araw pa rin nag-aabang sa atin. Hi ako kay Sparkling Soda. Grabe naman yung pangalan na yon. Hi din ako kay Sally Buma at Honey Bunch. Maraming salamat. Dwayne James. So, ang ganda ng name. Dwayne James, hello sa'yo. Maraming salamat. Ay, hello din kay Judith McGovern. Maraming thank you. Kay Linda Abinales, kay Rose Eunice, kay Frix Magno, Teresita Aday, maraming salamat. Julian Pornelius, kay Renife Pelorina, maraming thank you din kay Alaysa Jane Buna, kay Ramona Gonzalez, and kay Liza Chen. Sa mga hindi po natin nabati at hindi po natin na shout out, ay baka sa susunod nating video, kayo na po ang ating isa shout out. At syempre, kung may sarili po kayong kwento ng inyong buhay, please do share that to us. Email lamang po kayo, mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia, ang inyong abang lingkod na laging nagpapasalamat at nagmamahal. Maraming thank you. Mwah. Bye! Love you!